Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, kapag tayo ang pinagtaksilan, dalawang pagpipilian lamang ang maaring kahinatnan. Ang maging martir o piliin ang maghiganti. Magandang araw po sa mga tagapakinig ng inyong programa. Gusto kong ibahagi ang isa sa mga karanasang nagbago ng takbo ng aking buhay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Risa, 28 years old sa kasalukuyan. Ako ay naninirahan sa Quiapo. Isa akong nagtitinda ng langis sa harap ng simbahan. At ito ang pangunahing pinagkikitaan ng aming pamilya. Bukod sa pamamasada ng tricycle ng aking asawang si Eman. Dahil wala pa kaming anak. Medyo maluwag pa kami sa mga bayarin at gastusin. Sa pagtitinda ko ng langis, marami na rin akong nakilala. Ang ilan sa kanila ay naging kaibigan ko na rin. Sabi ng ibang suki ko, ginagamit daw nila ang langis sa hilot. Ang iba naman ay mga albularyo at ginagamit ito sa kanilang panggagamot. Masaya ako dahil kahit papaano, ako ang pinagkakatiwalaan nilang supplier. Pero hindi ko rin maiiwasan ang mga customer na may ibang gamit sa mga binibili nilang langis. May isang lalaki. Ang sabi niya ay gagamitin daw niya ito sa ibang paraan. Wala akong kamalay-malay, Sir Gimbal, kung anong klase ng paraan niyon. Sa isip-isip ko, basta kumikita kami ay ayos na. Noong nagkakilala kami ng aking asawa, lapitin na talaga siya ng mga babae at halos lahat ay magaganda. Sa kabila ng lahat, masaya ako dahil ako ang pinili niyang mahalin. Pero, aminado akong hindi talaga maiiwasan ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Lalo na't may itsura rin naman ang asawa ko. Karamihan sa mga pasahero niya ay mga babae. Pero nagtitiwala ako sa kanya kaya hindi ko pinapansin ang mga ganitong bagay. Hanggang isang araw, napansin kong gabi-gabi na kung siya ay umuwi. Nagtataka ako kasi kahit tag-ulan, marami pa rin daw siyang pasahero. Ang paliwanag niya sa akin, may isang kumuha raw sa kanya bilang service tuwing gabi. Kahit hindi ko pa siya nakikilala, ramdam ko na may nagbabago. Parang unti-unti nang lumalayo ang loob ng asawa ko sa akin. Gabi ka na naman umuwi ah. Usisa ko habang pinagmamasdan ko siyang ibinababa ang kanyang bag sa upuan. Pasensya na. Maraming pasahero lalo na sa gabi. Sagot niya ngunit hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Hinayaan ko na lang siya dahil alam kong pagod siya. Tuwing gabi, habang gumagawa ko ng langis gamit ang mga buko, hindi naman nakakalimot ang asawa ko na padalhan ako ng mga ito. Isa iyon sa mga bagay na nagpapakalma sa akin kahit papaano. Naaalala pa rin niya ako. Isang araw, may bago akong customer, Sir Gimbal. Ngayon ko lang siya nakita sa Quiapo. Mukha siyang dayo. Nakasuot siya ng itim at seryoso ang kanyang muka. Lumapit siya sa akin at nagtanong tungkol sa aking paninda. Ate, magkano yung langis? Tanong niya. Hindi siya ngumiti. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. 100 po, madam. Isang bote na po yan.
Ako po mismo ang gumagawa kaya maganda talaga ang kalidad. Sagot ko habang itinuturo ang mga bote sa aking harapan. Matagal na akong naghahanap ng langis. Yung dati kong kinukuhanan ay pumanaw na. Mukhang nakahanap na ako ng bagong supplier. Sagot niya. Salamat po madam, balik lang ho kayo. Halos araw-araw naman ho akong naririto. Tugon ko habang iniaabot ang 5 boteng binili niya. Saan niyo ho pala gagamitin ito, madam? Maganda ho ito sa paghihilot. Marami akong customer na ginagamit ito para sa business nilang massage. Tanong ko sa kanya. May importante lang akong paggagamitan. Sagot niya. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Tumalikod siya at tahimik na umalis. Sa isip-isip ko, baka katulad lang din siya ng ibang namimili sa akin. May kanya-kanyang gamit ang langis. Ang sabi ko nga, basta kumikita ako ay ayos na sa akin. Kinaumagahan, nagulat ako nang bumalik siya. Bumili na naman siya ng 5. Ang sabi niya sa akin ay kinokolekte raw niya ang mga ito at inilalagay sa malaking bote. Kailangan pa raw niya ng marami dahil 10 bote ang kailangang mapuno. Madam, ayos lang po kung dalhin nyo na lang ang bote na pinupuno nyo rito para makatipid kayo sa bayad. Mas makakamura ho kasi kayo kapag i-refill na lang. Mungkahi ko sa kanya. Mas gusto kong may lalagyan na. Malaki kasi ang mga bote kaya ayaw kong dalhin. Kapag nagkulang babalik ako bukas. Sagot niya. Masaya akong narinig iyon. Isang bagong customer na mukhang regular pa. Kaya naman doble kayod ako sa paggawa ng langis tuwing gabi. Dahil sa pabalik-balik niya sa aming pwesto, mas napalapit kami sa isa't isa. Sabi niya sa akin, puno na raw ang mga bote, pero kailangan pa rin niya ng langis na ipapadala naman sa kanilang probinsya. Nasubukan ko na ang langis mo, maganda siya at sobrang effective. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Saan niyo po ba ginagamit? Tanong ko muli at pilit inuusisa. Ginagamit ko ito sa mga bagay na kailangan turuan ng leksyon. Tugon niya. Doon na po ako kinalibutan, Sir Gimbal. Sanay na akong makarinig ng ganitong rason mula sa ibang customer ko at madalas may halong kababalaghan o kakaibang paniniwala. Tumango na lang ako. Hindi na nagsalita pa habang siya naman ay sumakay na ng tricycle pa uwi. Siya ang bago kong kaibigan ngayon. Si Madam Rosa. Sabi niya, may lahi raw silang mangkukulam. Ipinasa raw ng ina niya sa kanya ang kaalaman noong dalaga pa siya. Noong una, kinikilabutan ako sa kanya pero noong lumaon at dahil itinuring na rin niya akong kaibigan, unti-unti ring nawala ang kaba ko. Sa isip-isip ko, kailangan ko lang siyang pakisamahan. Baka kasi sa susunod, ako na ang pagdiskitahan niya. Dahil malapit na kami sa isa't isa ni Madam Rosa. Hindi ko na napigilan ang sarili kong ibahagi sa kanya ang mga iniisip ko. Nakikinig siya. Minsan pa nga nagbibigay ng payo. Hindi lang ako nagkaroon ng customer, Sir Gimbal. Bagkos, nagkaroon din ako ng kaibigan. Ang dami kong iniisip nitong mga nakaraang linggo. Pagbabahagi ko sa kanya.
Bigla niya akong tinitigan. Sabihin mo lang kung may problema ka. Sabi niya. Hindi ko na rin kinaya. Pakiramdam ko, lumalayo na sa akin ang asawa ko. Lagi siyang busy. Palaging gabi na akong umuwi. Iyong asawa ko kasi, madalas late na umuuwi. Ang sabi niya sa akin ay may kumuha raw sa kanya na parang service tuwing gabi. Dagdag ko habang ibinubuhos ko ang saloobin ko. Matanong nga kita, gaano ba kakilala ang asawa mo? Tanong niya sa akin. Napaisip ako sa tanong niya. Matagal na rin kami. Naalala ko pa nga na maraming babae ang humahabol sa kanya. Pero akong pinili niya. Kwento ko. Pero ngayon, parang hindi na kami nagtutugma ng oras. Pagising ko sa umaga, wala na siya sa tabi ko. Sigurado ka bang may kumuha lang sa kanya bilang service? Tanong sa akin ni Madam Rosa habang nakatitig. Malakas ang kutob ko. Baka may ibang bahay na siyang dinaraanan bago umuwi. Kinabahan ako. Baka nga ito ang dahilan kung bakit tila lumalayo siya sa akin. Naku, bantayan mo ang asawa mo. Dagdag pa niya. Wala nang pinipiling sitwasyon ang mga kabit ngayon. Kahit may asawa na, pumapatol pa rin sila. Anong gagawin ko kung totoo ngang may iba siya? Tanong ko sa kanya habang pinipigilan ang namumuong luha sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sagot niya. Diretso, walang pag-aalinlangan. Gumaan ang loob ko, Sir Gimbal. Sa wakas, may kakampi ako sa gitna ng pangungilila at pagdududa. May isang taong handang makinig at tumindig sa tabi ko. Walang asawa si Madam Rosa, Sir Gimbal. Kaya hindi ko rin alam kung paano niya ako matutulungan sa usaping mag-asawa. Pero, ang sabi niya sa akin, imbestigahan ko raw kung may babae nga ang asawa ko. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko mahuhuli si Eman. Habang naglalaro sa isip ko ang mga posibleng hakbang, bigla akong binigyan ni Madam Rosa ng ideya. Sundan natin ang asawa mo sa trabaho. Suwestyon niya. Pero sa umaga dapat tayo sumunod. Dagdag niya. Sa umaga lang kasi kita masasamahan. Maaga kasi akong natutulog sa gabi. Tumango ako. Sa totoo lang, sa dami ng gumugulo sa isip ko, iyon ang unang konkretong plano na narinig ko. Mukhang magandang ideya nga. Sinabi ko kay Madam Rosa kung anong oras umaalis si Eman tuwing umaga. Kaya't kinaumagahan. Maaga pa lang ay naroon na siya sa paligid ng bahay namin. Tahimik na naghihintay. Saktong paalis na si Eman. Kaya agad din akong nagbihis at naghanda. Pagkaalis ng asawa ko, lumapit sa akin si Madam Rosa. Tara na, para maabutan pa natin ang asawa mo. Ani niya. Huwag na kaya tayong tumuloy? Sagot ko, halatang nag-aalangan. Natatakot ako baka nga may babae siya. At baka iwanan niya ako pag nalaman niyang sinusundan ko siya. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Mariing tugon ni Madam Rosa.
At kung totoo ngang may babae siya, tuturuan natin sila ng leksyon. Hindi pwedeng sila lang ang laging masaya. At doon nagsimula ang pagsunod namin kay Eman Sergimbal. Sakay kami ng tricycle ni Madam Rosa. Dahan-dahan lang. Ingat na ingat. Tama nga ang kutob ko. Hindi siya dumadaan sa karaniwang ruta. Hindi siya pumaparada sa toda. Sa halip, dumediretso siya sa isang makitid na kanto. Doon siya huminto sa tapat ng isang bahay. Tahimik akong nagmasid. Ngunit halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Ilang saglit pa, may lumabas na babae. Nakabistida, maayos ang bihis. Ngumiti siya kay Eman at saka humalik sa kanyang pisngi. Parang gumuho ang mundo ko. Tama ang kutob namin ni Madam Rosa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bigla akong bumaba ng tricycle. Handang komprontahin ng babae pero mabilis akong pinigilan ni Madam Rosa. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Bulong niya habang hinahawakan ang braso ko. Maraming makakakita sa'yo dito. Dayo ka sa lugar nila. Kung gusto mong lumaya ang asawa mo sa babaeng yan, tutulungan kita. Gusto kong sumigaw. Gusto kong manlaban sa Sergimbal. Pero sa gitna ng sakit at galit, pinili kong kumalma. Pinili kong maghintay. Dahil alam kong hindi ko teritoryo ang lugar na iyon. Nagdesisyon kaming umuwi ni Madam Rosa. Tahimik lang siya sa tabi ko. Pero ramdam ko ang suporta niya sa bawat tapik niya sa aking likod. Hindi ko na napigilan ang luha ko, Sergimbal. Para akong batang iniwan ng mahal sa buhay. Turuan natin ng leksyon ang babaeng yun. Mahina ngunit mariing bulong ni Madam Rosa. Habang kami ay naglalakad papalayo sa tagpo ng pagtataksil. Hindi muna ako umuwi ng bahay. Hindi ko rin kinayang bumalik sa pwesto ko sa Quiapo. Hindi ko kayang ngumiti sa mga tao at magbenta ng langis habang wasak ang loob ko. Dinala ako ni Madam Rosa sa kanyang tinutuluyan sa isang maliit na kubo sa dulo ng isang masukal na daan. Malayo sa kalsada, malayo sa ingay, malayo sa lahat ng alam ko. Pagkarating namin, agad kong napansin ang katahimikan ng paligid. Walang kuryente, walang radyo, walang TV. Tanging ilaw ng kandila ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng madilim niyang tahanan. Tahimik siya habang inaayos ang sindi ng kandila. At ako naman ay palinga-linga sa loob ng bahay na iyon. Para bang lumulubog na ako sa mundo na hindi ko na alam na umiiral. Dahil sa inis at galit ko sa babae, buo na ang desisyon ko. Tulungan mo ako, Madam Rosa. Pakiusap ko sa kanya habang sinusuyad ko ng tingin ang bawat sulok ng kanyang tahanan. Tumingin siya sa akin ng matagal. Tahimik. Para bang sinusuri kong buo talaga ang loob ko. Sigurado ka na ba dyan? Tanong niya sa akin. Mababa ang boses pero may halong babala. Pwede kitang turuan kung gusto mo. Para masatisfy ka. Hindi lang ito basta leksyon. Ito ay pagbawi ng hustisya. Nang marinig ko na pwede pala akong matuto,
hindi na ako nagdalawang isip. Gustong gusto ko nang maghiganti, Sir Gimbal. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng babaeng iniwan ni Loko at pinagpalit. Inilibot ako ni Madam Rosa sa kanyang munting tahanan sa sulok ng bahay. May isang istanteng gawa sa lumang kahoy. Doon ko nakita ang mga bote ng langis na sa akin pala galing. Mga binili sa akin. Pero ngayon nakikita ko silang muli. Ibang-iba na ang anyo nila. May mga bote na may nakadikit na litrato ng mga tao. May ilan na may hibla ng buhok. May iba namang may mga tuyong dahon, buto, at pulang sinulid na nakapalupot sa paligid ng takip. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Nanginginig ang balikat ko, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa pananabik na mailabas ang kinikimkim kong galit. Sigurado ka bang magpapaturo ka sa akin? Tanong ni Madam Rosa habang seryoso akong tinitignan. Wala akong anak. Wala rin akong asawa. Kaya wala rin magmamana ng kaalaman ko. Matagal ko nang hinahangad na kahit isang tao lang may mapaghahabilinan ako. Mahirap po ba ang ginagawa nyo? Tanong ko na may halong kaba at pag-uusisa. Sa una mahirap. Pero kapag naobserbahan mo na ako at nag-ensayo ka ng dahan-dahan, magiging kabisado mo rin ito. Hindi ito basta-basta laro. Kailangan ng puso at atensyon. Malumanay ang tinig niya, pero may bigat. Nanlaki ang aking mga mata sa narinig ko. May halong takot at pananabik. Parang panaginip pero totoo. Bukas, magdala ka ng langis. Sabi niya. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa. Kinuha niya ang isang bote mula sa lumang aparador. Ang likidong laman nito ay kulay ginto at malapot. At sa loob ay may isang maitim na hibla ng buhok na lumulutang. Agad niyang itinaas iyon para ipakita sa akin. Tignan mo to. Sabi niya. Espesyal to sa akin. Isa ito sa mga gamit ko sa orasyon. Napatitig ako. Buhok po ba ng tao yan? Tanong ko habang pinagmamasdan ang kakaibang anyo ng buhok. Makapal, maitim at parang buhay na lumulutang sa langis. Hindi. Buhok yan ng tikbalang. Sagot niyang may halong ngiti. Tikbalang po? Totoo po ba yun? Saan niyo naman po nakuha yan? Halos pabulong na tarong ko. Hindi ko lang alam kung matatawa ba ako o maniniwala. Oo, totoo mga yon. Lalo na sa mga liblib na probinsya. Maraming engkanto roon. Sabi ng ina ko, ang gintang buhok ng tikbalang ay may swerte raw sa negosyo. At hindi siya nagkamali. Simula noong makuha ko to, hindi na ako nawalan ng customer. Sila mismo ang lumalapit sa akin. Mga nagpapakulam ho? Tanong ko. Hindi na rin ako nagdalawang isip. Oo, pero hindi ako nagpapakulam ng basta-basta.
Tinitimbang ko muna kung karapat-dapat bang pagigantihan ng isang tao. Paliwanag niya. Katulad na lang ng nahuli kong naging kliyente. Pinakulam niya yung kaibigan niya kasi inaagaw raw yung nobyo niya. Tahimik ako sandali. Iniisip kong ganoon din ba ang nararamdaman ko ngayon? Ganoon din ba ako nasaktan? Kaya ikaw, patuloy niya. Tutulungan kita. Hindi na kailangan ng bayad. Basta gusto kong may mapagturuan ako ng natutunan ko sa pangkukulam. So, ibig sabihin ho ba magagamit ko rin yan kapag nasa panganib ako? Tanong ko. Oo naman. Sagot niya agad. Pero tandaan mo, huwag mong abusuhin. Timbangin mo kung tama ba na ituloy. Kung karapat-dapat bang turuan ng leksyon ang ipapakulam sa'yo. Tumango ako sa kanya, Sir Gimbal. Hindi ko na itinago ang intensyon ko. Gusto ko po kayong makita habang nag-oorasyon. Napatingin siya sa akin at tila sinusuri kung gaano ako kaseryoso. Matanong ko lang po, meron ho ba kayong alam na kulam na hindi masyadong grabe, yung parang isang araw lang, tapos mawawala rin? Oo, meron. Parang warning lang. Halimbawa, pananakit ng tiyan, pagkabag, minsan pagsusuka pero sapat na para maalarma ang isang tao. Lumingon ako sa bintana. Madilim na ang paligid. Mahina na ang sindi ng kandila sa gilid. Gusto ko sana subukan sa asawa ko para malaman ko lang po kung totoo ba. Buo na ang desisyon ko, Sir Gimbal. Wala nang atrasan. Papasukin ko ang mundo ng kulam. Isa sa mga nagtulak sa akin ay ang pagtataksil ng asawa ko at ang sakit na araw-araw kong nilulunok. Ang mga tanong na walang sagot at ang lungkot na hindi ko na kayang itago sa ngiti. Makasarili man ako sa paningin ng iba. Pero sa ngayon, ito lang ang paraan na nakikita ko para mapigil ko siyang lumabas ng bahay bukas. Gusto kong masolo siya. Makasama kahit isang araw na hindi siya nakatakas sa akin. Sa babae niya o sa anumang dahilan pa. At kung ang tanging paraan ay ang gamitin siya bilang sample ni Madam Rosa, handa akong gawin iyon. Gusto ko lang sumakit ang tiyan niya. Yung hindi na siya makakapasada. Yung hindi siya makakabangon sa kama. Para wala siyang ibang magawa kundi ang manatili sa tabi ko. Sinundan ko si Madam Rosa papunta sa isang maliit na silid sa likod ng kanyang kubo. Ayon sa kanya, doon niya ginagawa ang mga orasyon. Ang mga panalangin na hindi para sa langit, kundi para sa mga nilalang sa dilim. Tahimik ako habang naupo sa gilid. Nanginginig sa kaba pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong matutunan ang ginagawa niya. Kinuha ko sa wallet ko ang larawan ni Eman. Larawan naming dalawa noon. Masaya pa. Pinunit ko ang bahagi ko sa larawan. Ang mukha lang niya ang natira. Iniabot ko yon kay Madam Rosa. Walang tanong-tanong. Agad siyang naghanap ng mga gamit. Sa isang sulok, binuksan niya ang isang lumang notebook
Maitim ang gilid, parang nasunog at amoy insenso. Ipinakita niya ito sa akin. Hindi ko maintindihan ang nakasulat. Ibang wika, parang galing sa ibang mundo. Pag-aralan mo to. Utos niya sa aking malamig ngunit seryosong tinig. Kailangan mo ito para maging epektibo ang kula mo. Hindi ko na nabilang kung ilang pahina ang naroon. Para sa akin, parang imposible itong kabisuduhin. Pero para kay Madam Rosa, ito na ang naging bahagi ng kanyang buhay. Sanay na sanay siya. Halos kinakanta na lang ang mga orasyon. Tahimik akong nanunood habang sinisimula niya ang ritual. Maingat niyang isinilid ang larawan ni Eman sa isang maliit na bote na puno ng langis. Isa sa mga langis na dati kong ibinebenta. Ngayon ay ginagamit para sa mas kakaibang layunin. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala akong nararamdamang awa. Wala ni katiting na pag-aalinlangan. Mas nangibabaw ang pananabik. Pumikit si Madam Rosa. Akala ko ay nagdarasal. Pero hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay malamig, matalim at tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Nakakatakot. Oo, totoo yun. Pero wala nang bawian. Ito na ang simula. Hindi na ako magpapakabait. Hindi na ako iiyak sa sulok habang winawasak nila ang buhay ko. Sa susunod, ako naman ang gagawa. Ako naman ang mangkukulam para sa asawa kong tumalikod ng walang pag-aalinlangan at higit sa lahat, para sa babaeng walang hiya. Ang babaeng nang agaw ng taong mahal ko. Nang matapos ang ritual, pinauwi na ako ni Madam Rosa. Pag-uwi mo, aniya, naghihintay na ang asawa mo sa inyong kwarto. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kumpiyansa sa boses niya na para bang tiyak na niya ang mangyayari. Inihatid niya ako palabas ng kubo at saktong may dumaang tricycle. Tahimik akong sumakay. Bitbit ang kakaibang kilig at kaba sa dibdib. Pagdating ko sa bahay, hindi pa man ako nakakalapit sa pinto ay may kakaiba na akong naramdaman. Parang mas malamig ang hangin. Parang mas tahimik ang paligid. Pagpasok ko sa kwarto, doon ko napagtanto na totoo ang kulam. Totoo ang ritual ni Madam Rosa. Totoo ang lahat sa gimbal. Nabuhayan ako nang makita ko si Eman, nakahiga at namimilipit. Saan ka galing? Tanong niya, pawisan at putlang-putla. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko maintindihan yung sakit niya. Napangiti ako. Hindi sa muka, kundi sa loob-loob ko. Sa wakas, masusolo ko na siya. Diyan lang, sagot ko. Hindi ako nagbenta ng langis. Napatingin siya sa akin na parang nangangailangan ng tulong. Sakto, matutulungan mo ako. Wika niya habang hawak-hawak ang tiyan. Lumapit ako at dahan-dahang itinapat ang kamay ko sa kanya. Aray! Ang sakit! Sigaw niya.
Hindi raw niya maintindihan kung anong klaseng sakit iyon. Baka naman may nakain ka. Tanong ko kunwari nag-aalala. Wala naman. Huling kinain ko lang yung almusal na niluto mo kanina. Sagot niya. Magluluto na muna ako, baka gutom lang yan. Umiiwas ako. Hindi dahil sa guilty, kundi dahil baka mapansin niyang pinipigilan kong hindi ngumiti. Pagdating ko sa kusina, saka ako tuluyang napangiti. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang babaeng sa wakas hawak na niya ang sitwasyon. Doon ko na po pinagtibay ang desisyon ko. Hindi ito ang huli. Hindi ako titigil. Papasukin ko na ang kulam. Hindi para makasakit, kundi para bumawi, para gumanti. Para maramdaman nilang hindi ako basta-basta. Inalagaan ko si Eman buong gabi. Pero kahit anong gawin ko, hindi raw nawawala ang sakit ng tiyan niya. Doon ko napagtanto, hindi ito ang gusto kong paraan para makasama siya. Hindi ko ginusto na dumikit lang ako sa kanya ay naiirita na siya. Hindi ito ang pagsasama na inaasahan ko. Pagod na pagod ako. Hindi ako nakatulog ng maayos. Ako ang tinatawag niya tuwing hindi siya makatayo. Ako ang inuutusan niya kapag may gusto siyang ipaabot. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Habang ako naman ang dahilan ng sakit niya. Kaya kinabukasan, kahit kulang sa tulog, nagdesisyon akong puntahan si Madam Rosa. Ipapatigil ko na ang kulam. Pagdating ko sa bahay ni Madam Rosa, nadatnan ko siyang abala sa maliit na silid. May humingi raw ng tulong sa kanya noong madaling araw. Effective ho yung kulam kay Eman. Sabi ko habang pinagmamasdan siya. Buti naman. Tugon niya. Halika rito. Obserbahan mo ulit ako. Sa susunod, ikaw na ang gagawa. Kung gusto mong madagdagan ang kita mo, irerekomenda ka sa mga pumupunta sa akin. Umiling ako at lumapit. Hindi na ho ako tatagal. Gusto ko po sana ipatigil yun sa asawa ko. Nahirapan po ako kagabi. Halos hindi ako nakatulog. Binantayan ko siya buong magdamag. Tumango si Madam Rosa. Pwede. Minsan may hangganan ng kulam. Pwede natin niyang itigil. Pero mag-ingat ka, Iha. Kapag napasobra ang kulam o nakahanap sila ng malakas na albularyo, ikaw mismo ang pwedeng balikan ng sakit. Kinabahan ako pero tumango lang ako. Oho, dadahan-dahanin ko lang po. Gusto ko lang naman po siya turuan ng leksyon. Hindi na ho ako magtatagal. Magbebenta pa ako ng langis sa Quiapo. Kung may oras kayo, bisita po kayo sa pwesto ko. Maraming salamat po, Madam Rosa. Pag-uwi ko, naabutan ko si Eman, bagong ligo at nakangiti. Oh, andiyan ka na pala. Ayos na pakaramdam ko. Hindi ko alam pero parang bigla na lang nawala yung sakit. Saan? Napatingin ako sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ko. Mamamasada na ako. Babawiin ko yung kikitain ko sana kahapon. Sayang ang biyahe.
O siya, mauna na ako ha. At katulad ng dati, iniwan na naman akong nakatingin sa kanyang paglayo. Naramdaman ko na naman ang lungkot dahil alam ko baka gabi na naman siya umuwi. Baka hindi ko na naman alam kung nasaan siya. Baka puntahan na naman niya ang babaeng iyon. Pero pinilit kong ibaling ang atensyon ko. Naghanda ako at nagtungo sa Quiapo. Isinasantabi ko muna ang kabit ni Eman. Isinasantabi ko ang kulam. Ang inuna ko ay ang pagtitinda. Tama ang hinala ko, Sir Gimbal. 6:00 na ako nakauwi pero wala pa rin ang asawa ko. Bumalik na naman siya sa dating nakasanayan niya. Ang umuwi ng late sa gabi. Hindi na rin niya kinakain ang mga niluluto ko. Sabi niya ay busog pa raw siya at kumain na sa labas. Kinaumagahan, nagdesisyon akong sundan siya. Bitbit ko ang lumang camera na ginagamit ko noon. Gusto kong makita kung saan siya pumupunta at kung sino ang kasama niya. Gusto ko ring makakuha ng litrato para may ebidensya ako. Nang umalis siya ng bahay, maingat ko siyang sinundan. Medyo nahirapan akong gamitin ang camera pero nakuha ko rin siyang kuna ng litrato. May halong kaba at galit sa loob ko. Habang pinapanood ko siyang makipagkita sa isang babae, agad ko itong pinaprint. Ito ang sinabi sa akin ni Madam Rosa na kailangan daw ng larawan para tumalab ang kulam. Hindi lang iyon ang nakuha ko. Kagabi, pag uwi niya, napansin kong may mahabang hibla ng buhok sa kwelyo ng polo niya. Hindi iyon sa akin at lalong hindi sa kanya. Kinuha ko iyon at nilagay sa maliit na ziplock. Alam kong galing iyon sa babae. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay at may nagsabi kung sino ang madalas nilang makitang kasama ng asawa ko. Leia raw ang pangalan ng babae. Nang makumpleto ko na ang mga kailangan ko, larawan, hibla ng buhok, at pangalan niya, agad akong nagpunta kay Madam Rosa para humingi ng tulong. Ginabayan ako ni Madam Rosa sa ritual. Hinayaan niyang ako mismo ang maglagay ng litrato ni Leia sa loob ng bote na may langis. Isinabay ko rin doon ang isang hibla ng buhok niya. Kinuha ko ang brown na papel at isinulat ko roon ang buong pangalan niya, ayon sa turo ni Madam Rosa. Tahimik akong nakaupo habang pinagmamasdan ang mukha niya sa litrato na nakakulong sa loob ng bote. Naliligo sa langis. Sa loob-loob ko, masaya ako. Ramdam ko ang kapangyarihan sa bawat galaw ng aking kamay. Parang unti-unting nababawasan ang bigat sa dibdib ko. At tila ba may nilalang na unti-unting humihigop ng lahat ng galit at sakit ko. Ano bang gusto mong mangyari? Tanong ni Madam Rosa habang tinititigan ako ng matalim. Gusto ko pong mahirapan siyang tumayo. Madungisan ang mukha niya. Gusto kong kumapit siya hanggang sa hindi na siya magustuhan ng asawa ko. Sagot ko, buong buo ang loob. Tumango siya. Dahan-dahan niyang binuklat ang lumang notebook na puno ng lumang sulat kamay at itim na mantsa. Pumikit ka. Hawakan mo ang bote. Sundan mo ang lahat ng sasabihin ko. At damdamin mo ang bawat salita. Isipin mong nakikipag-usap ka sa dilim. Bulong niya.
Sinunod ko ang lahat ng bili ni Madam Rosa. Hawak ko ang bote ng mahigpit habang ang mga mata ko ay nakapikit. Nagsindi siya ng insenso. Amoy usok at luma ang paligid. Tila ba may ibang presensyang dumaan sa loob ng silid. Unti-unti akong nagsalita ng wikang hindi ko maintindihan. Parang may gumagabay sa dila ko. Malaki ang tiwala ko na magiging epektibo ito. Wala nang bawian. Tinuloy-tuloy ko lamang habang palalim ng palalim ang gabi. Nang matapos ang orasyon, ibinigay sa akin ni Madam Rosa ang bote. Ikaw na ang magtago niyan. Ikaw na ang may karapatan dyan, sabi niya. Habang tinititigan ako ng malamig. Kaya bago ako umuwi, iniingatan kong hawakan ang bote. Nang makarating ako sa bahay, itinago ko ito sa pinakagilid ng kabinet. Sa parte kung saan alam kong hindi ito mapapansin ng asawa ko, lalo na't gabi na siya akong umuwi at madalas ay pagod na pagod. Sabi ni Madam Rosa, hintayin ko lang ang magiging epekto ng kulam sa kabit ng asawa ko. At naghintay nga ako. Magaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, makakapaghiganti rin ako. Hindi ako agad natulog. Sa halip hinintay ko ang pag-uwi ng asawa ko. Siguradong sigurado ako, Sir Gimbal. Ito na ang huling gabing uuwi ang asawa ko ng ganitong oras. Kinaumagahan, maaga akong nagising. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay lumabas na ako sa kwarto naming mag-asawa. Tahimik akong nagtungo kung saan ko itinago ang bote na ginamit ko sa ritual. Kinuha ko ito at marahang hinaplos habang muling inuusal ang mga salitang itinuro ni Madam Rosa. Mga salitang kahit ako ay di ko maintindihan. Ngunit parang natural na bumubulalas mula sa aking labi. Sabi ni Madam Rosa, kailangan ko raw gawin ito araw-araw upang mas tumalab ang kulam. Kaya bago pa magising ang asawa ko at makaalis, nagluto na ako ng almusal upang hindi siya maghinala sa mga ginagawa kong palihim. Makalipas ang ilang oras, nagtungo na ako sa aking trabaho. Maraming customer ang dumating sa pwesto ko. Hoy ate, hinahanap ko kayo kahapon. Ba't hindi po kayo nagbukas? Ani ng isang babaeng suki ko na. May inasikaso lang ako kahapon. Pero ngayon, tuloy-tuloy na ulit ako rito. Hindi na kayo mabibitin sa langis. Sagot ko habang inaayos ang mga bote sa mesa. Ate, totoo po bang may mga customer kayong mangkukulam? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Ngunit halatang udyok ng kuryosidad. Nagulat ako. Napatingin ako sa kanya saglit at natahimik. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko na rin tinatanong kung saan nila ginagamit yung mga binibili nila sa akin eh. Sagot ko. Pilit na pinanatiling kalmado ang tono. Hala, ingat-ingat ho kayo. Hindi natin alam ang iniisip ng ibang tao. Sabi niya habang kinakabahan ng tinig. Ngumuti ako. Oo naman, nag-iingat ako saka hindi naman porke mangkukulam ay masama na agad. Siguro nagagawa nila yun dahil may dahilan. Baka nasaktan sila o baka kailangan nila maghanap ng buhay. Paliwanag ko. Oo nga pala, nag-iingat lang ho ako. Baka ako na ang isunod. Biro niya ngunit halatang may halong takot. Hindi ka naman gagawan at
pagpaplanuhan ng masama kung naging mabait ka sa kanila. Sagot ko. Ngumiti siya at bahagyang nagpakalma at saka umalis. Ako, Sir Gimbal, inaamin ko, nagawa ko lang ito dahil pakiramdam ko. Ito lang ang natitira kong paraan para maghiganti sa mga taong sumira sa akin. Ginagawa ko lang ito dahil alam kong ito ang paraan para muli kaming magkalapit ng asawa ko. Hindi nga ako nagkamali, Sir Gimbal. Dahil nang makauwi ako, maaga ring dumating ang asawa ko at sabay kaming kumain ng hapunan. Wow! Maaga ka ngayon ah. Sabi ko sa kanya nang makita ko siyang papasok sa bahay. Oo mahina ang pasahero ngayon. Saka parang wala akong ganang magpasada. Sagot niya habang iniiwas ang tingin. Hindi na ako nagtanong pa. Sigurado ako na tumalab na ang kulam. Hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakagawa ng ritual. Kaya kinaumagahan, maaga akong bumangon at muling isinagawa ang orasyon. Hawak ko ang bote. Paulit-ulit kong binibigkas ang mga salitang itinuro ni Madam Rosa. Ramdam ko ang init ng hangin, ang lagkit ng langis sa loob ng bote at ang presensyang hindi ko maipaliwanag sa paligid. Ilang araw lang ang lumipas. Nabalitaan ko, Sir Gimbal. Hindi na raw lumalabas ang kabit ng asawa ko na si Leia. Sigurado akong nahihiya na siya sa itsura niya. Tinubuan raw siya ng malaking bilog sa muka. Parang sugat na naghilom, mapula, namamaga at may nana. Kahit sino ang makakita sa kanya ay matatakot at mandidiri. Si Madam Rosa ang nagbalita. Siya na mismo ang nagpunta sa kanto nila dahil abala ako sa trabaho. Ang sabi ko na lang sa kanya, babayaran ko siya ng langis imbes na pera. Pumayag naman siya. Masayang masaya ako, Sir Gimbal. Dahil unti-unti, muli kaming napapalapit ng asawa ko. Ako na ang una at huling kasama niya sa bawat araw. At higit sa lahat, tumalab na ang ginawa ko. Hindi na siya sinisipot ng kanyang kabit. Rumerektang umuuwi na siya sa amin. Masama na ba ako kung natutuwa ako sa sakit ng iba? Masama na ba ako kung napapangiti ako habang iniisip ang pagbagsak ng isang taong minsang sumira sa akin? Kung ito ang kapalit ng katahimikan sa aming tahanan, handa akong yakapin ang dilim. Mula noon, hinding-hindi ko na hahayaang may ibang babaeng makakuha ng atensyon ni Eman. Gusto ko, ako lang ang kasama niya sa lahat. Sa buhay, sa pamilya, sa bawat araw. Pero hindi pala iyon ganoong kadali, Sir Gimbal. Akala ko matapos si Leia, tapos na ang problema. Nang mamayat siya at mawalan ng ganang lumabas dahil sa mga sugat sa muka, saka ko itinigil ang ginagawa ko. Masaya ako na tuluyan na silang nawala sa isa't isa ni Eman. Wala na akong naririnig na pangalan niya. Tila lumayo na talaga ang babae. Pero hindi pa rin pala magbabago ang asawa ko. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na naman siyang umuwi sa amin ng gabing-gabi. Akala ko si Leia ulit ang kasama niya. Pero hindi pala. Isang gabi,
Sinundan ko siya at doon ko nakita. Iba na naman ang babae niya. Doon ko napagtanto, Sir Gimbal. Baka ito na talaga ang paraan. Itutuloy ko na lang. Gagawin ko na lang itong kasanayan. Kung ito lang ang paraan para manatili siya sa akin, handa akong gawin kahit paulit-ulit. Ngayon, nandito pa rin ako, Sir Gimbal. Kasalukuyan kong ginagawa ng ritual ang kabit ng asawa ko. Isa siya sa mga kapitbahay namin. Harap-harapan na talaga nila akong niloloko. At hindi ako papayag na maging masaya sila habang ako'y nasasaktan. Kaya hindi lang ang bagong kabit, pati na rin si Eman. Ginawan ko na rin ng ritual. Sabi ni Madam Rosa, huwag ko raw hayaang makapanakit sa akin ang ibang tao. Dapat daw unahan ko na. Kaya naisip ko, kung hindi rin lang mapapasakin si Eman, mas mabuti pa siguro na mawala na siya sa buhay ko. Noong una, akala ko gusto ko lang na bumalik siya sa akin. Pero ngayon, inulit na naman niya ang panloloko. Napagtanto kong kailangan niya na rin ng leksyon. Hindi ko alam kung may nahahalata na ba ang mga tao, Sir Gimbal. Pero pareho silang nakakaranas ng pananakit ng katawan. At dahil doon, hindi na sila nagkikita. Sabi ng asawa ko, baka may sakit lang siya. Kaya sinamahan ko siyang magpatingin sa ospital. Wala akong pakaramdam ni katiting na awa. Alam ko kasi na kulam iyon. Ang sabi pa ng doktor, wala naman daw silang nakitang sakit. Planado ko ang lahat, Sir Gimbal. Noong magsimula na siyang magduda na parang may sumusumpa sa kanya, sinabi ko na dapat kaming magpaalbularyo. Gusto kong malaman niya kung paano siya gagaling. Pero hindi para tulungan siya. Gusto ko lang na tumagal pa ang paghihirap niya. Kaya ako na rin mismo ang nagrekomenda. Si Madam Rosa pa rin ang pupuntahan namin habang siya ay namimilipit sa sakit. Nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya sa bawat hinga. Pero wala akong nararamdaman ni katiting na awa. Kailangan na siguro nating makahanap ng albularyo. Mahinahon kong sabi habang kunwaring nag-aalala. Tumingin siya sa akin. Pinilit ngumiti kahit bahagya na lang ang naitutulong ng katawan niya. Meron ka bang kilala? Oo, meron akong customer. Sabi niya ginagamit daw niya ang langis para magpagaling. Sa tingin ko makakatulong siya sa atin. Paliwanag ko sabay haplo sa braso niya na para bang may malasakit. Kaya mo pa ba? Bukas na lang tayo pumunta. Marami pa kasing naghahanap ng langis. Kailangan ko muna siguro magbenta. Tumango siya. Walang pag-aalinlangan. Hinayaan niya akong umalis. Ang akala niya ay para humanap ng tulong. Pero ang totoo, pupunta ako sa pinagmula ng lahat ng ito. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pinuntahan ko si Madam Rosa sa kanyang lumang bahay sa dulo ng eskinita. Nasa harap siya ng altar ng datnan ko. Abala sa pagsusunog ng dahon ng sambong. Madam Rosa, huwag po sana kayong magagalit.
Halos pabulong kong sabi habang lumalapit. Nahalata na po ng asawa ko. Baka raw kinukulam siya. Gusto na niyang magpa-albularyo. Hindi siya agad nagsalita. Tumitig siya sa apoy ng insenso. Saka mariing umiling habang binubaga ang usok papalayo. Diba sabi ko sa'yo, mapanganib yan. Kapag magaling ang albularyo, pwedeng bumalik sa'yo ang sakit na ginawa mo sa kanya. Tugon niya sa akin habang pinagmamasdan ako mula sa kanyang upuan. Alam ko po, kaya nga po kayo ang nirekomenda ko. Sa inyo ko sana siya dadalhin. Sigurado akong kaya nating magkunwari. Isa lang po itong palabas para hindi siya maghinala sa akin. Sigurado ka na ba dito? Tanong niya na may mabigat na boses. Kung sigurado ka na, tutulungan kita. Pero isang beses lang ha. Huwag mo na akong idamay pa sa susunod. Tumango ako. Napangiti ng kaunti hindi dahil sa takot, kundi sa saya na may kapangyarihan akong hawak sa dalawang kamay ko. Pagka-uwi ko mula sa tindahan, naroon siya sa may pintuan at kasama niya ang babae, ang kabit niya. Magkasabay silang nakatayo, parehong maputla, parehong halatang may iniindang sakit. Namimilipit sa bawat galaw, parang may mabigat na nakakapit sa mga kalamnan nila. Mabilis kong kikinubli ang galit at takot sa mukha ko. Napalunok ako at huminga ng malalim. Mabuti na lang talaga, Sir Gimbal. Dahil sa mukha kong ito, maamo, tahimik, mapagkumbaba, hinding-hindi nila iisiping ako ang gumuguhit ng dilim sa katawan nila. Dali-dali akong lumapit. Pinilit kong magsalita sa pinakamatimis kong boses. Pumasok ka muna rito. Kumain na ba kayo? Alok ko sa kanilang dalawa. Kahit sumisigaw ang kalooban kong itaboy ang babae palabas. Hindi na rin ako magtatagal pa. May gagawin pa kasi ako. Sagot niya. Mahina ang tinig. Parang nanginginig. Dito ka na kumain. Sabay ngiti ko. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil gusto kong makita siyang ngumingiti habang unti-unting kinakain ng kulam ang lakas niya. Nagkatinginan silang dalawa. Parang may iniisip. Isama na natin siya bukas sa pupuntahan natin. Biglang sabi ni Eman. Sa tingin ko kasi napaglaruan kami parehas. Parehas kami ng nararamdaman. Parehas na masakit ang katawan namin. Napatingin ako sa kanila. Pinilit ang pagkagulat. Talaga ba? Tumango ang babae. Halatang hirap siyang gumalaw. Hawak pa ang tagiliran. Sige, kumain ka na rito. Sabi ko, paanyaya ulit kahit gustong gusto ko siyang sipain palabas. Para naman mapag-usapan natin kung saan tayo pupunta bukas. Inabot ko ang tubig at nagsalin sa baso para sa kanya. Pina-check up ko nga si Eman. Ang sabi ng doktor, wala raw silang nakitang sakit. Kung ganoon din ang nararamdaman mo, baka nga parehas lang kayo at baka may isang taong dahilan kung bakit kayo nagkakaganyan. Mahinahon kong paliwanag. Hindi ako lumingon.
Hindi ako napatitig ng matagal. Baka mabasa nila sa mata ko ang totoo. Pero sa loob-loob ko, Sir Gimbal, alam kong ako ang dahilan. At habang nakaharap ko ang kabit ng asawa ko sa mismong hapagkainan na ako ang naghain, hindi ako kinabahan. Hindi ako nanghina. Nagkunwari ako. Mas sanay na ako ngayon. Mas sanay na akong ngumiti habang pinapanood sila ang unti-unting nabubulok sa ilalim ng balat nila ang bawat sumpang itinahi ko. Kinaumagahan, magkasama kaming tatlo na nagtungo kina Madam Rosa. Ako, ang asawa kong si Emma at ang babae, ang kabit niya. Pagkabukas pa lang ng pinto ay napansin ko agad ang pagtataka sa mukha ni Madam Rosa. Tinignan niya ako na parang nagtatanong. Hindi ko siya sinagot. Tinangoon ko lang siya ng marahan, kasabay ng mahinang ngiti. Alam niyang may plano ako. Tahimik kaming pumasok sa maliit niyang silid. Halos wala nang bakas ng mga gamit para sa kulam dahil nakasilid na lahat sa mga kahon. Tinakpan ng mga telang itim. Mukha na yung ordinaryong silid ng albularyo. Ligtas kami sa pagdududa. Pinaupo ni Madam Rosa ang dalawa. Hawak pa rin nila ang kanilang tagiliran. Halatang hindi mawala ang sakit. Napatingin sila sa paligid. Wari, umaasang may lunas na. Lumapit si Madam Rosa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Eman, saka ang babae. Saka naman siya pumuki. Ano bang pangalan niyo? Tanong niya. Malumanay pero malamig ang tinig. Sabay nilang sinabi ang mga pangalan nila. Pagkatapos ay hinawakan niya ang tagiliran ni Eman at bigla itong napasigaw. Diyan masakit. Tumango si Madam Rosa, saka lumipat sa babae. Ginawa rin ang pareho. Napakapit ito sa upuan at napahiyaw. Aray! Diyos ko! Dito ba ang masakit? Tanong ni Madam Rosa. Malamig ang tinig, parang alam na ang sagot. Tumango ang dalawa. Parehong namimilipit sa upuan. Huminga ng malalim si Madam Rosa saka umatras. Tumingin siya sa akin. Matalim. Alam niyang nilaro ko ang lahat ng ito. Hindi ko kayo matutulungan. Maikli niyang sabi. Tumahimik ang silid bigla. Madam, parang awa niyo na po. Pagalingin niyo ho ang asawa ko. Halos pasigaw kong pakiusap. Alam kong alam niya na hindi ito pakiusap mula sa pusong nag-aalala. Isa itong eksena mula sa isang palabas na ako mismo ang nagplano. Tumingin siya kay Eman at sa babae tapos sa akin. Malakas ang nakabanggaan nyo. Niya. Hindi ko ito kaya. May pumuprotekta sa kanya. Hindi kakayanin ng kalakasan ko. Tumango ako. Kunwari malungkot at puno ng kaba. Lumabas ako saglit mula sa silid. At sandaling ako'y mag-isa. Hindi ko napigilang matawa. Mahina lang. Pasimpleng tawa na para bang mula sa ilalim ng lalamunan. Masaya ako, Sir Gimbal.
Masaya akong pinapanood silang parehas na umaaray. Ramdam na nila ang sakit na ilang ulit kong tiniis. Sa tingin ko, Sir Gimbal, wala nang magbibigay lunas sa sakit nila. Maliban na lang kung magpatawad sa akin si Eman. Gusto ko sana aminin niya sa akin ng kusa ang mga kasalanan niya. Dahil kung gagawin niya iyon, baka mapatawad ko pa siya. Pagka-uwi namin, habang nakaupo ako sa hapag, tahimik siyang kumakain hanggang sa bigla siyang nagsalita. Pasensya ka na ha. Nadadamay ka pa rito. Hindi ka na tuloy nakakapagbenta ng langis. Hindi na rin ako makapagpasada. Halos hindi na kita matulungan sa mga gastusin dito sa bahay natin. Ngumiti ako ng bahagya. Hinayaan ko siyang maramdaman ng bigat. Ayos lang yun. Asawa kita. Siyempre, gusto kong gumaling ka. Pero anong palagay mo? Bakit kaya nangyayari to sa inyo? Napatingin siya sa akin. Saglit lang. Tapos ibinaba niya ang tingin sa kanin. Siguro minamalas lang. Baka karma ko na rin ito. Patawarin mo ko. Napakunot ang noo ko. Dahan-dahan. Ha? Bakit? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Marami. Tipid niyang sabi. Tinignan ko siya diretso sa mata. Patawarin mo ko. Nagkasala ako sa'yo. Hindi ako nakontento sa isa. Bakit? May kabit ka ba? Akala ko, alam mo. Mahinang sagot niya. Akala ko, pinakula mo kami ng kapitbahay natin. Tumawa ko ng konti. Hindi dahil natawa ko, kundi dahil nabigla ako sa hinala niya. Ako? Hindi ko yun magagawa at bakit mo naman naisip yun? Ewan, siguro dahil alam kong nagloko ako at siguro dahil deserve ko to. Kung nagloko ka at pinakulam kita, edi sana iniwan na lang kita. Hindi ko na sana sinamahan pang maghanap ng albularyo. Sa tingin ko may nakabangga lang talaga kayong dalawa. Wala naman kaming nabangga. Bumuntong hininga siya. Aminin mo na sa akin. Ikaw ba ang may masamang balak sa aming dalawa? Umiling ako. Mahinang mahina. Hindi ko yun magagawa. Malinis ang puso ko at saka paano mo naman nasabi? Noong unang beses akong nambabae, yung una, si Leia, bigla na lang siyang tinubuan ng mga sugat sa muka. Natakot ako. Iniwasan ko siya pero ngayon, nangyari na naman. Napatingin ako sa kanya at dahan-dahan akong tumayo upang ligpitin ang aming pinagkainan.
Mabigat ang dibdib ko pero pinilit kong manatiling kalmado. Pero bakit ako ang pagdududahan mo? Ako na nga yung niloko mo eh. Wika ko. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi kita pinagdududahan. Sagot niya na halos pabulong. Sa tingin ko lang, baka malaki ang galit mo sa akin kaya ako nagmamakaawa para patawarin mo ako. Tumigil ako sa may lababo. Hindi ako lumingon. Pero ramdam kong nakatitig siya sa likod ko. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, Eman? Tanong ko habang inilulubog sa tubig ang mga plato. Gusto kong mangyari. Gusto ko itigil mo na to. Ang alin? Tanong ko, kunwaring inosente bagamat kumakabog na ang dibdib ko. Lumapit siya sa akin. Marahan pero may bigat ang hakbang. Ramdam ko ang tensyon sa bawat pulgada ng distansya namin. Huwag mo namang gawin sa akin to. Para namang wala tayong pinagsamahan. Bumuntong hininga ko. Pilit, pinipigil ang pag-angat ng tono ko. Hindi kita maintindihan. Sagot ko habang pinupunasan ng plato. Kunwaring litong-lito. Tumitig siya sa akin. Halos dumikit na ang anino niya sa likod ko. Hindi naman to siguro nagkataon lang. Sino pa bang nabangga namin kundi ikaw? Ikaw lang ang asawa ko. Hindi na ako nakapagsalita, Sir Gimbal. Ito na siguro ang pinakakinakatakutan ko. Nakaramdam ako ng matinding takot. Takot na baka tuluyan nang mawala si Eman sa akin. Ngayong umami na siya. Bigla akong naawa. Pero sa kabit niya, doon ko na gustong ituloy ang sakit. Hindi ako sumagot. Tahimik kong tinapos ang paghuhugas at dumiretso sa kwarto. Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik ang buong bahay kaya agad kong itinuloy ang ritual. Para na lang sa kanyang babae. Dahil kahit papaano, asawa ko pa rin si Eman at mahal ko pa rin siya. Maingat kong inilatag ang larawan ng babae sa ibabaw ng puting tela. Sa tabi nito ang maliit na bote ng langis na may pino at pulang hibla sa loob. Sa bawat bulong ko, tila sumasabay ang pagtibok ng puso ko sa galit. Nang idilat ko ang mga mata, nandoon siya, si Eman, nakatayo sa harap ko. Nakakunot ang noo at nagtatanong. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Malamig ang boses. Napalingon ako, gulat at kabado. Ito, wala lang ito. Sagot ko, pilit pinapakalma ang sarili. Lumipat siya at tinignan ng hawak kong bote. Ano to? Tanong niya ulit. Bigla niya itong inagaw sa akin. Madaling araw pa kaya pinigilan ko ang sarili sa pagsigaw. Baka magising ang aming mga kapitbahay. Akin na yan. Wala lang yan. Matulog ka na. Kailangan mo yan. Masama pa rin ang pakiramdam mo, di ba? Tinignan niya ako. Hindi na galit lang. Ang laman ng mga mata niya may halong takot.
Totoo nga ang hinala ko. Kinukulam mo kami. Hindi ko alam na may lahi kang mangkukulam. Wala akong lahi. Sagot ko. Pinag-aaralan ko lang dahil ayokong mawala ka sa akin. Nababaliw ka na ba? Kinulam mo si Leia. Ngayon pati ang kapitbahay natin. Pati ako idadamay mo pa. Nagawa ko lang naman yun dahil sa'yo. Dahil sa pambababae mo. Tumayo siya ng tuwid. Halos pumutok ang ugat sa sentido. Tigilan mo na to kung ayaw mong hiwalayan kita. Pananakot niya sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagbabago. Sagot ko sa kanya. Muling kinuha ni Emma ng bote. Nakita niya ang larawan ng kapitbahay namin sa loob. Walang alinlangang binasag niya ito sa sahig. Kahit basagin mo pa yan, kayang-kaya kong ulitin yan, Eman. Bulong ko habang nakatitig sa mga bubog. Ikaw, sino ang pumuprotekta sa'yo? Bakit sinabi ng albularyo na malakas ka? Wala. Tipid kong sagot. Nagawa ko lang naman ito dahil ayokong mawala ka sa akin. Magkasawa tayo pero bakit naghahanap ka pa ng iba? Lalayas na ako. Hindi ko kayang kasama ko sa iisang bahay ang mangkukulam. Sige, lumayas ka. Hindi ko pa rin ititigil ang paghanap sa mga kabit mo. Papahirapan ko sila. Sagot ko, kahit masakit pa ang katawan ni Eman. Pilit niyang inayos ang kaniyang mga gamit. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya. Walang salita, walang paliwanag. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Hindi ko akalaing seryoso siya. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Hindi ko rin alam kung saan ko siya hahanapin. Doon ko na napagtanto, Sir Gimbal. Tama pa ba ang ginagawa ko? Naging makasarili ba ako sa asawa ko? Ayaw ko siyang mawala. Pero kung ang kapalit ng mga pinag-aralan ko ay ang tuluyan niyang paglayo, siguro mas mabuti pang itigil ko na lang ang lahat. Mali pa rin ang maghiganti. Pagkalipas ng 1 linggo, biglang binalot ng katahimikan ang aming paligid. Napansin kong may nagkukumpulang mga tao sa labas. May bulong-bulungan, may umiiyak. Lumabas ako. Nagtataka at doon ko nalaman ang balitang namatay ang kabit ng asawa ko. Namatay ang aming kapitbahay. Hindi ko na kontrol, Sir Gimbal. Napaupo ko sa hagdanan. Namutla. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Hindi ko alam na ganoon pala ang kakahinatnan ng ginawa ko. Dahil sa bigat ng konsensya, agad akong nagtungo kay Madam Rosa. Doon muna ako nanatili. Hindi ko matanggap sa sarili ko na posibleng ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi naman po ako mamamatay tao. Habang nakaupo ko sa tabi ni Madam Rosa, hindi ko mapigilang magtanong. Naranasan niyo na ba ito, Madam Rosa? Yung may kinulam kayo tapos nauwi sa pagkamatay niya?
Tanong ko, halos pabulong, habang pinupunasan ng luha sa pisngi ko. Tumitig siya sa akin. Seryoso ang muka. Hindi pa. Sagot niya. Pero ramdam ko, malaki ang galit mo at iyon ang posibleng nagdulot ng pagkamatay ng babae. Pero hindi ko po sinasadya. Umiiyak kong tugon. Ayoko na ho ituloy ito. Hinaplos niya ang balikat ko. Malamig ang palad niya pero may bigat sa haplos na iyon. Sabi ko naman sa iyo noon pa, bago ka gumawa ng ritual dapat timbangin mo muna. Tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ba talaga siyang turuan ng leksyon o gusto mo lang gumante? Hindi ako nakasagot agad. Pinilit kong magsalita. Ang totoo po kasi, gusto ko po kasi talaga makapaghiganti. Tumango si Madam Rosa at ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Dalawa ang uri ng mangkukulam. Napatingin ako sa kanya, naghintay sa paliwanag. May mababait at may masama. Ang mababait, yun ang mga nagiging albularyo o manggagamot. At yung masasama, sila ang nangkukulam para maghigante. Napaisip ako. Bumigat lalo ang dibdib ko pero may liwanag akong naaninag sa sinabi niya. Pwede ho ba akong maging manggagamot? Tanong ko, halos may pag-asa sa tinig ko. Ngumiti si Madam Rosa. Oo naman, kagaya ko, kaya kong manggamot at kaya ko ring mangulam pero binabalansi ko lang. Tahimik akong napaisip, Sir Gimbal. Baka ito na ang pagkakataon kong bumawi. Baka makabawi ako sa mga kasalanan ko kung maging manggagamot ako. Kung ako naman ang tutulong sa mga sinaktan, baka doon ko makita muli ang sarili ko at ang kapatawaran. Bigla akong napasigaw sa sakit. Para bang may matigas na bagay na biglang sumiksik sa tagiliran ko. Napahawak ako kay Madam Rosa habang iniinda ang kirot. Halos mawalan ako ng balanse sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Ang sakit ng tagiliran ko. Parang may bato sa loob. Sabi ko sa kanya habang pinipigilan ang pag-iyak. Tinignan ako ni Madam Rosa at agad na nagsalita. Baka pumunta na ang asawa mo sa albularyo. Napatingin ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Ganun ho ba talaga yun? Tumango siya. Ganun talaga. Kapag nabunot na ang kulam, ang sakit ay babalik sa'yo. Lalo na kung ikaw ang pinanggalingan. Pwede niyo ba akong gamutin? Kahit mangkukulam ako? Tanong ko habang patuloy ang sakit sa katawan ko. Kaya kong gawin yun pero siguraduhin mong ito na ang huling beses. Hindi natin alam, baka sa susunod mas matindi na ang balik sa'yo. Baka buhay mo na ang mawala. Salamat, Madam Rosa. Sagot ko habang inumpisahan niya ang ritual. Pinahiran pa niya ako ng langis habang may inuusal na hindi ko maintindihan. Ilang minuto pa. Unti-unti na ring nawala ang sakit sa tagiliran ko.
Huminga ako ng malalim at napaupo. Hawak pa rin ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung kanino isisisi ang lahat. Pero isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Mali ang gumanti at hindi dapat solusyonan ang isang problema ng panibagong problema. Walang patutunguhan kung hindi ang kapahamakan. Nagdesisyon akong ituloy ang pagbabagong buhay, Sir Gimbal. Tinanggap ko ang alok ni Madam Rosa na manatili muna sa kanya. Tinuruan niya ako sa mga paraan ng panggagamot. Tumigil na rin ako sa pagtitinda ng langis. Sa halip, naging kasama ako ni Madam Rosa sa panggagamot ng mga taong natamaan ng kulam. Dito ko na lang ibinuhos ang sarili ko. Hindi para kalimutan ang lahat, pero para kahit papaano ay makabawi sa mga nagawa kong pagkakamali. Para sa akin, ito na ang tamang paraan para makapagbayad. Wala na rin akong balita kay Eman. Ang sabi-sabi, bumalik na raw siya sa probinsya at may bago ng kinakasama. Masakit pa ring marinig. Sayang talaga ang lahat ng pinagsamahan namin. Pero sa kabila ng lahat, masaya ako na kahit paano ay nakabangon siya. At ako natuto ring tumayo ulit. Ngayon ay masaya na ako sa buhay ko, pero nagbabaka sakali akong makausap pa rin si Eman at makapagpatawad sa kanya. Hinding-hindi na ako babalik, Sir Gimbal, sa madilim kong nakaraan. Ngayon po ay tuloy-tuloy ang aming mga kliyente. Doon ko napagtanto na marami pala ang nakukulam at nangangailangan sa akin. Si Madam Rosa ang aking kaagapay sa lahat. Hanga ako sa kanya dahil nababalanse pa rin niya ang lahat. Iniisip ko na sana humaba pa ang aming buhay kahit ganito pa ang linya ng trabaho namin. Hanggang dito na lang, Sir Gimbal, ang aking kwento. Masaya ako na kahit papano ay nabahagi ko ang kwento ko. Sana ay magsilbing aral sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Palagi po kayong mag-iingat at God bless po sa channel nyo and more power. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento, at kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.